hindi sila magkaroon ng accumulation. Kasi pag nagkaroon ng accumulation yan, may tendency na pwede yan explode, no? So yan, mag-explode or magkaroon po ng mga lason, no? So yan, yung mga toxic gas, no, na pwede mag-cause ng poisoning or possibility, no? So magkaroon po tayo ng tinatawag na suffocation dahil doon sa kakulangan ng oxygen. So mahalaga na there will be so strategic planning should be tabled and implemented while engaged so for this work. So hindi tagad tayo nagkatrabaho, so yung inyo pong mga supervisor, nagkakanda po ba sila ng mga safety briefing? Yes, sir. Yes, sir. Anong kinakandak sa safety briefing? Sige nga. Ano, sir? Toolbox. Toolbox. No? Ano yung pinag-uusapan sa toolbox? Sir. Nawawalan gamit. Yung mga nawawalang gamit. So ano, when we talk safety reminders, when we're talking about toolbox, toolbox and safety briefing, naka-alay dapat sila, naka-focus sila doon sa particular tasking na meron kayo for that day. Or nakaset for that day. Halimbawa po, I don't know the exact na scope ninyo. Mag-uukay ba kayo ron? Ano? Welding kami sir, depende sa ano. Depende sa scope ninyo. So, Yeah, meron yes, sir. tayong mga welding activity. Ano pa? Lifting, sir, tsaka Lifting. excavation. Lifting, anong klaseng excavation? Talagang manual excavation? Ano sir, gumagamit kami ng bako. Bali, Pero hindi kayo pumapasok sa tunnel. Hindi po kami nagko-confine space pa eh. Pero what I mean, hindi talaga totally doon sa panel kayo papasok. Iba contractor po yun. sir. Iba yun. No? So may possibility na meron kayong excavation like trench. Papa, May yes, maliit lang. So yun. So pero dapat ang focus ninyo, so ng toolbox o safety briefing, doon sa particular activity na i-perform ninyo. So para at least, mas maging effective. Pero kung sabihin natin, yung paghahanap ng gamit. No, so that is not connected siguro. No, siguro it should be tackled in a separate meeting, no? Pero when we talk about safety briefing, no, and safety induction, so it will focus on the specific work or tasking, no, or work to be done for that particular day. Okay, kaya mahalaga yan. So dapat, sino natin dito? Project manager. Project in charge. Yes, sir. All the supervisor engineer, the field engineer, foreman, lead man, Yes, no? And then syempre, no, nandyan po si safety officer. Si first aider. Meron ba? Nandyan po. Sino first aider sa inyo? Babae. Wala rito. Pero meron tayo Meron first po, aider, sir. sir. Meron? Extra. Very good. So sabi natin dito, even rock that looks solid, no, so from cursory, so inspection, so can collapse without warning. Lalo na po, nasan tayo? Nasa? Critical na. Critical Yes. na- Anong meron tayo? Magnitude. Lindol. Yan. So marami tayong mga natural disaster no, na aware tayo, na anticipate natin, pero we don't know exactly when. Okay? So kaya kailangan nating mag-ingat. Yeah. So the side of an excavation may need to be suitable, no, short, bench, or slope back, no, to safe angle of repose. Depth and soil classification. So accident due to the cave-in, of course, no, so when excavation that are not no, so short or otherwise no, so properly supported. So halimbawa po, no? Check na natin kung meron siya. So halimbawa po, kung ito po yung hukay ninyo. 1 meter, dapat ba may support na siya? 1 meter. 1 meter Dapat lang ba yan meron na po ba siya ritong soil protection? Dapat meron na yan, sir, para safe. 1 meter? Wala pa sir. Ay, walang Pero karamihan sir sa mga karamihan tamtaman lang. Mababaw lang yung 1 meter. No? Pero conforme sir sa... Ako po kami. Conforme sa... Conforme sa area. Okay. Yan. Conforme sa area. Very good. May punta ka ron. Ano pa, sir? Hindi mo ano din. Depende din sa kung sa ano sa klaseng lupa siya. Depende ko sa very good. No? Yung type ng soil. Oo, kasi may malambot, may matigas. Correct, Ayun. sir. No? So, meron tayong natawag na adobe. No? Or Yung solid adobe, footings. tigas Or talaga meron yan. tayong tinatawag no, na mga granular o Basa. mabuhangin. Nabuhangin. No? So, yun. So, Malambot. Sir, defensive. Medyo mababaw Loam. pa. No? Titingnan natin mamaya. Ha? Pero sabi nga natin, once na merong ganitong kasing klase, meron na tayong tinatawag no, na other possibility. Ano yung mga possibility? So meron tayong tinatawag na fall hazard. Okay? Tama? Tama sir. So may fall hazard na yan. Ibig sabihin, kahit nga yung maliit lang na gap pag nagkamali ka ng tapak tama? Yes sir. Matatapilo ka or may Landslide. ka. So kailangan Avalanche. dapat. No, so there will be a correct protection, especially no, when we talk about
excavation, at especially, sabi nga ni Sir, depende doon sa area. At depende doon sa type ng lupa. Lupa. Okay. Buhangin. So, Bato-bato. other type of excavation accident are caused by the contact with above and underground pipes and also cables by poles and equipments and person being struck by excavation equipment. So, magamit tayo ng mga other equipment o yung mga heavy equipment like backhoe. So, pwede rin po sila magkaroon ng contact, no? Or magkaroon ng collision, banggaan, no? Or sumabit sila doon sa mga other electrical hazard. But then, ang isa sa pinaka-concern natin dito is yung tinatawag natin, no, na contact doon sa mga underground utilities. Ano ba yung mga, alam niyo yung mga underground utilities? Pipeline. Pipeline, no, ng ano po? Read. Tubig, ano pa? Gas. Gas, very good, ano pa? Air. Pressure, Yes, yan, ano pa? Linya ng kuryente, electrical, Flammable. at saka auxiliary, ano pa? Flammable gas. Ay, O, yun na yun, may nasabi flammable naman. gas na, ano pa? Meron pa tayong mga may mga Pwedeng, possible, meron pa yung mga septic tank. Tama ba? May mga possible utilities na gano'n, ano pa? Lilium. Bukod doon. Tulad na sa mga gasolinahan ba, yung mga hookah. Ayan, no? So yan, so meron tayong mga gas line, okay yun, no? So ano pa? Ano pa yung mga nakikita nyo pwede natin tamaan? Bomba. Very good. Bomba. So minsan, during the process of excavation, yun ang hindi nila ina-anticipate. Patay. Dapat i-anticipate natin yung history ng bansa natin. Kuha. Sabog tayo. So alam niyo naman naging battlefield tong Pilipinas before. Tama ba? Yes, sir. Nung sinakop tayo ng maraming nasyon Dayuhan. ng ibang lahi, no? Pero hindi nagpadaig syempre yung Pilipino. Tama ba? Yes, sir. Yes. Yan, no? So what I mean to say, not all the ammunition effectively explode. Merong pagbagsak, bumaon sa lupa, hindi nag-detonate. Yes, sir. So yun yung mga ingatan natin. Alam niyo sino taga Makati? Sumindi. Meron ba? Sumindi. Alam niyo yung San Lazaro? Ah. San Lazaro. Makati. Hospital? Yung karirahan ng kabayo. Yes, sir. Ah, Before, di ba karirahan ng kabayo yun? Yeah. Ngayon, ano Rubbish. siya? Ano na siya ngayon? wala na ngayon. Circuit na. Sir. O, circuit Makati. Tama ba, sir? O, circuit na yun. So, alam niyo ba kung gaano kadami na hukay namin doon na bomba? Grabe yung 1,000 1,000. Ang pinakamalaki, ganyan. Yung haba ng lamesa na yan. No, imagine ninyo kung tinamaan yun. Tapos, Lahat yun. Doon sa ilalim, ang daming malilit na bomba. Siguro yung time na yun, naipon, doon nilagay, or, tapos linabon, tapos tsaka nila, wala naman siguro titira dito eh. Pero sensitive. kayo totally developed na, no? So yun yung nakakatakot. So that's why we need to be more careful in terms of doing, no? So yung mga excavation, lalo na po doon sa mga heavy equipment operator natin. So what is excavation? So excavation is any man-made cut, cavity or depression so an earth surface that is poured by earth, no? So removal. So pwede pong manually and pwede pong mechanical, no? So yung gamitin natin, no? So what is trench? Trench is a long, narrow excavation where the depth is greater than the width, no? So ibig sabihin, when we talking about trench, yung hukay niya malalim, tama? Anong hazard? So same pa rin, no? So yung soil erosion, ano pa? Landslide. Entrapment, tama? Oxygen. Oh, yan, no? So oxygen deficiencies, lalo na po pag may mga void pipe tayo. Exactly po, no? So yan, kasi Oxygen. maliit space or consider natin na possible maging confined space siya. Suffocation. Kung may mga presence po or deficiencies ng oxygen, presence ng harmful Elements. gases. No? So that is the reason. So ano pa? No? So syempre, ano pa rin yan? Fall hazard. So Fall bukod hazard doon, pa sa mga sinasabi natin, like for example, magbubor ka. Wala kang excavation. Bakit ba nagkakaroon ng boring? Or board pipe? Bakit ba nagbabaw ng board pipe? Kahit na wala tayong basement. Anong reason? Kailangan sir yun para matibay, sir. kung hanggang saan yung tigas niya. Yan, Strength. no, very good. Tama. No? Kasi kung ito yung building mo, na itatayo, i-construct, hindi mo naman pwedeng natagal lang yan ng bar. File Tama? Pile drive. Parilya. Yeah, no? Yung pile drive kasi sir, sa gilid kasi siya eh. Para Ay, at least, mga- no? Para hindi Mas- bagsak. Pero yung sabi natin, board pile, Board so yung po pile. yung nilalagay natin ng mga, or nagukay, tapos dyan tayo Tubo. nagbubuhos. Okay. Tama?
board piling. Okay. So, kasi kung lalagyan mo lang yan ng rebar, and then bubuhusan mo, walang tibay yan. Tama? So, syempre, Lalalim. ang purpose nito to ensure na makapunta tayo or halimbawa ganyan po yung surface. Ito po, malambot lang to na soil or soft soil siya. Sigsag. And then ito yung ating pong hard soil. So, ang gagawin dyan, dapat makaabot yan dito. Okay. Pinakamatigas. So, Grabe, pinakamatigas. ganun pala yun. No, so, kasi pag hindi po, pag kumaga yan, biyak yan. Yari. Baba or mabibiyak sila or magpupulap sila. Nawa? No, so that is the reason. Ang problema natin dito, pagka may board piling tayo, pwede ba pumunta rin yung tao? Hindi sir. Bakit? Delikado. Delikado yan sir. Baka mahulog siya. No, pag nahulog siya, makukuha pa ba natin siya? Wala na yun. Bahala na siya. May hirapan. Bahala na siya umahon. Mahirap So, sa may hirapan na kasi minsan kasi nagka-accumulate yan ng tubig. No, so may ang problem natin yan, bakit hindi natin siya ma-rescue na. No, so yun. So that is the reason. So that's why pagka meron kayong mga excavations, so you need to put up yung barricade, no? So kasi kung caution tape, tandaan nyo to ha. So ang caution tape kasi lalagay, very soft siya. Mga kadaan, alam nyo naman natin Pilipino eh. Pagka walang tao, Baga nun lang. hard sana, no? Hard barricade, so we can deny the barricade. person. Tama? So we can deny the person. So that is the effective. So that's why when you will employ or put up some precautions, so you need to assess, no? So if your necessary precautions are enough or sufficient. Okay? Yes. Hindi lang basta tayo lagay, okay na yan, tama? Opo. Hindi ganun. So Hindi make na. sure na you will guarantee yung safety, no? Safety ninyo or ng guarantee. mga kapwa nating Pinoy. manggagawa. Gawa. So, like we have here, no? So yung ginamit nila. So meron tayong dredge, pero yung ginamit nila caution. May possibility na fall. Hazard. Ang tanong, madidinay ba ng person na mahulog yung tao? Hindi, sir. Hindi, kasi soft lang yung ginamit niya. How about your sasakyan? Manipis. Pwede. So, pwede ba? Pwede niya ma-prevent? Pwede kasi Ma-prevent. nakikita niya. Tama? Pwede niya ma-prevent niya kasi nakikita niya. Yes, Pero sir. what I mean, kung yung person na malapit dito at bigla siya nawala ng malay, so mahulog din siya. Laglag pa rin siya. So yan. So that's why when we... paano kung nasa itong excavation na gawa ninyo is nasa main road? Naalog yan sir. Alog-alog meron yan. Ang problema, Track yan, sir. ang problema, pagka in-excavate, and then after ilagay yung mga utilities dyan, binakpil, hindi naman kinompak. No, nang maayos, basta lang iniwanan, tapos tinanggal yung precautions, and then yung mga sasakyan, wala na. Magkakaroon tayo ng accident. Boy. Yan, no? So, kaya kung meron tayong mga excavation work, Bory. make sure na malagyan natin sila ng precautions, especially when we are so outside of the premises at nasa mga main road tayo. So, bulk excavation is a systemized process of removing a large amount of soil using the earth-moving equipment. So, rito, hindi ka lang nagkaroon ng cave-in. Tama ba? Hindi ka lang nagkaroon ng cave-in. Yung mag-collapse yan. Meron ka na rin hazard? Moving equipment. So, anong hazard sa moving equipment? Yung FM equipment. Anong hazard? Mahulog, sir. Anong hazard? Bukod doon. Yeah, possible po yan. damo. Kasi tawag ito, nabukay siya or depende doon sa type ng soil. And then meron siyang load doon na kinikerry. So, possible, pagka malapit talaga si Bako dyan, pwede siya mahulog. Pero kung si Bako yung tatarin mo, hindi yan mahuhulog eh. Tutulak niya yan. Itutulak niya yan eh. Kasi magagaling yung mga yan eh. Tama? May bakit. Yan, may back. Ito, ginagawa niya yung pagkalang eh. Tama? So, that's the reason. Pwede nga siya tumawid dito. Probably, papunta rito eh. Sarap. Pwede niyang gawin niya. Pero what I mean to say, ano yung Back hazard na operator. ini-impose ni heavy equipment? Unbalance. So, imbalance or possible ma-struck sila ng moving parts. Tama? Kasi may mga blind spot yan. Kung hindi tayo makikita, lalo na pag nagbabaking sila, nandun ka sa likod, at tapos crawler type yan, Yari yan. yan, sigurado Ipinasag. basag ang buto natin. Tama? Buto. Or worst comes to worst, kung wala po siyang tinatawag na flagman, or wala siyang tinatawag na banksman, talagang mangyayari ang aksidente. Kasi any person Atras can, na. can be at the
working Working. area. Tama? Without any precautions. Pero, yes, no, kung meron tayong Solicit. mga, pero commonly, kasi minsan meron talagang times na hindi ka makakapag-apply ng barrier eh. Kasi ginagamit din yun as access eh. Kasi alanganin yung area. Anong dapat nung gawin? Dapat meron kang ano? Batsman, Bas- spotter. Spotter. No, so spotter. At dapat yung spotter natin, nag-train siya at responsible po sila. Okay? Opo. Para at least aware siya kung ano po, no, yung mga possibility of hazard and then ano yung mga possible risks. No? Lalo na kung meron po yung mga kable rito ng kuryente and then gumagalaw. No? So yung kanya pong articulated parts of equipment. So pwede tayong ano, sumabit. So kaya ano yung hazard sa kanya? Bukod doon sa Marami. moving parts, ano pa? Ano pa? Marami. Incompetent Ah, and unqualified operator. Tama ba? Yes, sir. So, ano yung possibility ng risk? No, gaano kalaki yung chance of risk na pwede mangyari? Pag yung operator mo is incompetent at saka unqualified, from 1 to 5, ano nyo siya i-rate? Na pwede magkaroon ng aksidente? yun na yun eh. Ilan? Warnings Ang yun. pinakamababa, 1. Ang pinakamataas, 5. Ano yung possibility na magkaroon tayo ng aksidente kung yung nag-ooperate is incompetent at saka unqualified? 1 to 5. 5, sir. 5. Five No, lang. so ganun yung possibility of chance of risk no, na pwede mangyari because of the lack of requirements. Yes, sir. Ano yung possible na masira? Pwede tayong mag-cause no, ng mga means of physical injury to Yes, a sir. persons once na nagkaroon Dangerous. po no, ng tinatawag po natin na recklessness ng Yeah. ano, operation. Operation. Tama? Yes. And then, Ekis. syempre, kung hindi marunong mag-operate at basta na lang siya kinuha at wala pong any means of requirements, no? Ako, sir, marunong ako mag-operate ng bako. O, di ka rito, i-drive mo to. So, nasa imminent danger din yung ano? Yung ano, sir, Yung man. equipment. Equipment. Yan, yung equipment itself, no? So, magkano po ba pag nasira to? 100,000? Million. Si Batman. So, magiging part pa rin ng significant loss yan sa company natin. Maapektuhan pa rin yung ano, process operation natin. Operation. Madidelay pa rin tayo. Tama ba? Yes, sir. So, that is the reason. So, that's why, when we talking about process of activities, there will be a qualifications or requirements to qualify any person based doon sa mga different tasking nila. Tama ba? Yes. Halimbawa sa welder, yung pagiging Tama. doon sa mga hot work activities natin, meron tayong gagamit tayo ng welding machine. Sino ilalagay mo doon? Electrician? No, sir. Mason? No, sir. Labor? Sino ba? Yung mga ano. Skill. Dapat ano? Skill, may mga skill. Yan. So dapat meron silang mga training ng SMAW, GTAW, tama? In At situ. kung ano-ano sitaw, Situ. tama? Ay, di ba? So yun. Well, what I mean, no, dapat ang ilagay mo doon sa process ng trabaho is yung marunong po Yung sila. marunong Yan, gumagawa. marunong. Alam yung trabaho. Alam niya yung trabaho. Yan. Kasi kung hindi po alam yung trabaho, Wala. magkakaroon tayo ng Wala. problema. So, problema na pwedeng lahat tayo, ano, Imbis na okay, wala. suffer. Tama ba? So, Yun ang yung mahirap, lang. sir, pag nagmamarunong, tapos wala Yun ang May problema ano, natin, wala. sir. Yung masyadong marunong. Yun. Tama. Nagmamarunong, Yan. sabi pala, wala rin. Mahirapan tayo. Magandang po yung mga... kaya po nandyan po yung atin po mga safety officer at saka po yung atin po mga foreman, supervisor, engineer. So they will lead. No, so Kailangan yung proper malawak ng selection. utak sa madalas tao. Correct, sir. Tama ko po. I agree, sir. Okay. So kaya, before we start, no, so yung ating pong activity, it's important na meron tayong planning. Ano po ba yung purpose, sir, ng planning? Para malaman kung ano gagawin. Ano pa, sir? Bukod doon. Para malaman natin sir kung may ano ba, may matatamaan na ano. Okay, no? So baka mamaya may mga hazards, Foul. no? So Opo. ano pa? Ano yung reason bakit kailangan tayo mag-plan? Kasi meron tayong tinatawag na? Safety talaga eh. trabaho. Kasi meron tayong tinatawag na? Ayun na yun eh. Yun. Yan. Tama? Kasi Salamat, explanation sir. natin, may target date yan. Sama kasi. Tama? Ngayon, para ma-met mo yung target date na yan, so kailangan mo malaman yung mga possible hindrances. Plano tao. Tama? Ano yung mga hindrances? English
License niya. Wala na rin kaming alam dyan, sir. Yung mga Kasagapan, sir. nakasagabal! Makasagabal sa operation at hindi natin ma-make yung target. Makita ng taas, wala na akong alam eh. So yan, yung weather condition, no? We need to anticipate na yan, no? Kaya kailangan meron kang adjustment. Ano pa? Pero kasi sir, pag kami weather tayo, si client, ina-adjust naman nila yung schedule. Okay? Kasi hindi naman talaga natin yung gusto. Sila ba may gusto na? Wala. Ina-adjust naman nila yun, sir. Automatic yun, pag kami ganun, kaya meron tayong mga weather chart eh. Ano pa? Bukod doon sa other kondisyon na pwedeng ma-interrupt yung ating po target date. Lacking of what? Materials. Hesitation. Kaya sa depende sir, kung ma-delay, depende may ulan, bagyo. Ayan. Yan. Yeah, Weather. sir, pero Hindi mo makukuha yung target mo. yeah, Soil. pero Marami. pagdating kasi doon sa ganun, may ang tawag doon, may mga exemption. Yan. Meron tayong mga hindi exempted. Ah. Okay? Tama. Yan. So, kumbaga, delay ka eh. At isa dyan sa pwede mag-cause ng delay, aksidente. Aksidente. Isa rin Yan. yan. Very good. No, so yan. So, sabi nga natin, sir, na-delay kami kasi nakapasok yung namin eh, mason namin or engineer namin kasi na-aksidente. Hindi ko kasalanan yun. Tama ba? Tama. Kasi yung mga aksidente or yung aksidente pwede mangyari, avoidable and preventable. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Ngayon lang. sir. Yan. Halimbawa yung tao, ngayon lang. So halimbawa yung tao, nagtatrabaho siya sa mataas na lugar. Nahuhulog. Bakit nahulog? Nakatulog sir. Nakatulog. Nahulog na nga, tanga pa. Grabe na eh. Naansik, Oh, sir. Yan. Tama naman yun. Pero Pero sabi nga natin, nakahulog yung kung hindi siya tanga. yan. What I mean, grabe naman kayo ka-harsh, no? Hindi, what I mean to say, as Kaya ano na yan, always, sir, mga Yes, ano man yan. presence of mind sir. yes, presence of mind. What we are, what to hear with you guys, no? So, yung tinatawag natin na malasakit. Opo. Malas. So, kumbaga, sabi nga natin, in every aspect of the circumstances, there is a failure. There is a error. Tama ba? Opo. Kung sana yung person na nilagay doon is aware Opo. doon sa requirements, hindi sana nangyari yung Palpakan. aksidente. Pero pinorse mo eh. O trabuhin mo yan. Sir, bilawin mo na muna. Sandali lang yan. Kunin mo lang yung Tama ba? Ganun, may ganun. Na-force. Tama ba? Oh, may Yan. mga instances. Sabi nga natin, one blink of an eye. Instances. Yes, kahit na yung Pinilit pa, pinilit. pinilit, Natulak. no, pinorse, no? So, definitely, pagka ganun, no? So, that's why we need, no, to avoid yung mga ganung klase no, ng mga approaches, no? So, for the safety, no, ng every personnels natin. And alam ko naman, every one of you guys is nag-undergo na kayo ng 8 hours mandatory. Tama ba? Yes, sir. So, Kailangan you talaga. know already your rights. Tama ba? At kung kayo pa nalagay sa imminent danger, you have the rights to what? To say Safe. no. Safety first. Okay? Tanggal. Hindi tayo pwedeng tanggalin. Suspended. No, so yan, hindi tayo pwedeng tanggalin. No, kasi Consequence karapatan na po ninyo yan. Consequence. At alam nila na pag tinanggal kayo dahil doon sa karapatan ninyo, meron silang pananagutan sa Department of Labor and Employment. Susumbong talaga yung tao niya. Yeah, exactly. Not unless natanggal siya kung talagang matigas yung ulo niya. Tama? Yan. Yun yung mga hindi yan yung mga hindi pwedeng magsumbong kay Dole. Kasi despite of the effort na ginagawa ng management, pasaway ka pa rin. Tama? Yung mga unsik na Sa mga akto niya. Mga unsik. Na actions. Yes, exactly. Pipilitin ka. No, so yung mga pinipilit, yun yung mga pinuforce, no, napipressure, yeah. Kahit unsik papatuloy Pwede ka. ng tao. Pwede ka. Pwede magreklamo. Yes! Exactly! Pwede ka pa. Ganyan pala. Alam niya ni safety, no? So yan, so alam niya rin. Ikaw ba naman? Nandun ka sa excavation malalim, tapos pinapakabot sa'yo, kukunin mo lang, pwede ka mahulog. Gagawin mo ba? Hindi, Yes, sir. Hindi. Unsafe siya. Nasa imminent danger ka, tama ba? So, Memo, pwede ka, memo. Madisgrasya. So, pwede ka madisgrasya, pwede ka Consequence. hindi. Pero hindi the whole day. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi ganon. Warning, Pwede kang warning. i-divert into some other area. Kasi nga unsafe pa doon. for the Ayun, meantime. ayun. Oy, sir. Gusto ko yun, sir. Yeah, sir. Exactly po. Nililipat. Parang doon. Kung what pwede o hindi. I'm so glad no that you are Really? fully aware in terms of your responsibilities and your rights, no. But then make sure na our purpose is to aim
money. But to gain that, we need also to help the employer. Company, employer. Tama? Employer. So, tulungan lang tayo. No? Pag nagbe-benefit yung employer natin, nagbe-benefit din tayo. Tama? Tama, sir. Tama. Yan. So, hindi tayo Kasama. pwedeng kuya-kuy lang. Kuya Tapos ko pa kasama lang. ka. Tama? Binabayaran ka eh. Yan. No? So, dapat. Kuya-kuy yan, lang, yung bayad bawal. sa- Sulit. Yung bayad. Yan. Tama yan, sir. I agree. Nila lahat. Magawa kaya. Dapat. Gagawa yan. Sa taong matino yan, Yan. ha? Ay, napag-uusapan lang Ano gagawa yan? napag-uusapan lang natin. Tama? Oh, Okay. sir. Sige. So, move on. Excavation. Okay. So, this is part of the bulk excavation. No? So, commonly, sabi nga natin, kung wala tayong basement, ito yung nagiging process nila. So, nagkakaroon tayo dito ng mga board piling. And then after that, doon naglalagay tayo ng mga construction rebars. Yes, sir. Okay? Mga reinforcement rebars. And then after that, bubusan na siya ng mass footing. Okay? So, this is the typical excavation area. So, meron tayong mga presence no, ng mga other utilities like yung electricity, Mga file drive. file drive, no? File So, drive. meron tayong mga heavy equipment, and there are so many or other no so working personnel who are no also doing or conducting their activities near the excavation activity area. So kaya ano yung mga dapat natin gawin? Okay? So before the excavation, no, so we'll proceed. So first, carry out joint site inspection no, so with the client, owner, consultant, and the company representative. Kung meron tayong mga process owner, so sino yung process owner? Kayo yun. Yes, sir. Kasi kayo yung magpe-perform ng excavation. Kayo yung process owner. And we have the, client. Client. Okay? So may client tayo. And then meron tayong mga other general contractors. So we need to follow what exactly so yung kanila pong procedures. Tama naman. So, identify and locate no, sa mga underground utilities. No, so we need to be aware doon sa mga pipeline ng water, oil, gas pipe, electric power lines, secondary, auxiliary, telephone lines, at saka po yung mga sewer line. At saka yung sinabi ko kanina, tawag doon, ukso. Tama. Kuha? Ano yung ukso? Auxiliary. Unexplode unexplode ordnance. Okay? So yan yung mga vintage bomb. Bomb. No? Bomb. Pakukulit natin doon, UXO. UXO. Unexplode ordnance. Okay? So before tayo mabigyan ng permit ni local government or ng City Hall, kailangan muna dapat meron tayong excavation planning, approve. Meron tayong verification, verify existing utilities, and then refer to the as-built, and then emergency contingency plan, and then yung public. Tanong lang, Salamat sir, dami yung natutunan. meron ka pong 3 meters na lalim ng excavation. 3 meters. Ano yung mas safe na tawag nito? Way of immediate access ng manggagawa. Halimbawa, meron ka rito 2 tao. Dapat ba sila mag-harness? Yes, sir. Tapos meron silang lifeline dyan? Yes, sir. Yes, sir. No need lifeline. Bakit, sir? Nasa lupa. Nasa lupa man sila sir. Hindi, alam na ba't ko tinatanong yan? Kasi meron ganun. Tama, sir. Ano yan, sir? Sa May bakit- Maganda nilang i-rescue Yeah. sir. Rescue. Ito, tama yung sasabi ni sir. Pero kasi when we talking about access, hindi enough yan para i-rescue mo yung tao. Yes, sir. Pag natapunan yan, hindi mo na maahon yan. Yes, Yes, sir. kasi walang barrier. Hindi mo Wala mauubos yan. At saka, you need to have many of Many of personnel personnel. para hatakin yung isang tao. Eh kung meron kang ganyan, naka-standby sila, marami kang personnel na walang accomplishment. Accomplish. Tama? So the best thing na dapat meron dyan, ladder or access. Ilan ladder? Bakit dalawa? Dalawa. Isa sila. Very good. Kasi pag isa, anong nangyari? Agawan. Magagawa. No, ako muna. Tama? Baka sa kabila siya sir. Yes, exactly. No, pero correct, dapat dalawa. And then dapat pag-uusap yung dalawa, saan yung sayo, saan yung akin. Yes, sir. Para just in case na magkaroon ng ground movement Yes, sir. or disturbance, alam niya kung saan siya Aakyat. pupunta. No, Tama pero po. commonly, ang pinaka-effective sana dyan, yung tinatawag natin na so scaffold or yung tinatawag natin na temporary access. Temporary No? So, access. scaffold. Then, meron ka rito landing, and then after nun, so meron ka naman dito, so landing ulit yan, kasi kung ladder po yan, may possibility na mag-slip Matumba. siya.
At tutumba. tutumba. Kasi wala ka naman dito pagkakapitan. Yes, sir. Or kung wala ka talaga, pwede ka rito mag-anchor no, ng tinatawag natin na rod, pwede mo siya doon itali. Doon mo siya ikapit. Ganun din po yung nasaan? Sa baba. Yes, sir. Okay? So, and then we need to follow, no? So, yung tinatawag natin na 3-point contact. Okay? Dalawang kamay. Isang pa, isang kamay. Pero kung talagang mahaba, telescopic, kailangan mo dapat meron ka rito tinatawag na vertical lifeline. Lifeline. At meron ka pong, arresting device. Okay? Mamaya papakita ko yan sa inyo. Kasi meron kasing previous na na-encounter ko yung safety nila or process nila. Ganito, sabi ko, ba't walang access? Sir, meron naman kaming lifeline eh. Nangyari na yan, sir. Sa Manila kami yun ni... Oh? Sabi ko, anong purpose ng lifeline dyan sa excavation ninyo? So sir, para just in case magkaroon ng emergency, hatakin na namin sila. Kaya mo? Hindi yun. Tama? Yes, Kaya sir. mo? No, yun yung ganyan tanong ko, kaya mo? So hindi sir, tatawag, nasaan sila? Ngayon pag nagkaroon ng emergency, tatawagin mo pa sila? Wala yun. Wala na, sir. Tama? Patay na sir. Patay na sila. Ngayon, tabunan. Dapat meron tayong access. Tama? No, kung walang access, there will be a proper Pag sloping. malalim, kailangan talaga may yung pile drive. Yung dito kami sa Tipolo, nagpapawil din sila ng na yung tubo sa tabi. Oo. Tapos malalim, nasa mga 5 meters. Ilang pass mo, sir? Oh, so kami sa Manila Pero sa sa lang. land po, sir, meron pa rin harness pero wala siyang hook. Yeah, May para harness kasi case meron. doon sa ladder. Oo. Para pag anong taong hinimatay yung tao, Oo, yeah. sa baba, Oo. pwede mo makata. Oh, pwede naman siya kung yung kumbaga yun yung magiging sa confined pwede kasi siya sir. No, pero pagka sa excavation talaga totally pinapagamit natin sila ng harness for the Pero wala guiding. siyang harness, Walang ano lang. walang lanyard. No, Walang sir. lanyard. Challenge talaga yan. Body harness lang, pero walang Body harness lang, no? Yun lang kasi Para-paraan na minsan, no? Medyo na ano tayo, naliligaw ba tayo? Parang Tama? ano? No? So, yun. May Okay. helmet pero walang motor. So magkaiba tayo sir. Okay. So when we are doing so yung mga tinatawag natin na excavation, so we also consider yung mga adjacent structure. Kasi gumagamit tayo ng earth moving vehicle or heavy equipment, so pwede ma-disturb yung ground, pwede magkaroon ng mga damage to, tama ba? Yes, sir. Lalo na kung may mga jackhammer tayo, breaker, magpa-vibrate. So before, so alam naman na ni safety yan, so before mag-start ng excavation, so they need to have a proper coordination with the property owner for them to conduct a joint inspection. Yun. So to evaluate and check so the actual conditions of the property. Kasi if not, Leto. so kung tayo halimbawa kay sir, bahay mo sir, may nag-excavate, tapos walang coordination na ginawa, tapos hindi ko naman sinasabi may existing na siyang crack, pwede mo ba yung i-claim? Logic. Hindi, what I mean, sir. Hindi, what I mean, may existing ng crack yung bahay mo. Ngayon, may excavation, malapit sa ginagawa mo. Ngayon, ang tanong ko, pwede mo ba siyang i-claim doon sa ginagawa mo? Pwede sir. Pwede. Bintang ko sa kanila. Yeah, No? correct. Bago- Pwede mangyari yun. Tama? Yes, Kasi nagkaroon kayo ng lacking of what? Coordination. Coordination. Pwede mo sabihin, nangyari yan. Wala naman yan eh. Nangyari yan. Nang naguhukay kay sir ka.